Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ika'y naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang. Humihingi ako ng kapatawaran ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Tayo narito sa ating buwan ng pagtatakpo sa Panginoon ngayong 2021, kauna-unahang buwan natin sa ating paghuhubog, monthly recollection, at tayo'y nasa karaniwang panahon na. Parang ating magugunita na tayo'y dumaan sa Kapaskuhan at natapos din noong binyag ni Jesus, first Sunday, second Sunday, noong isang linggo, Santo Niño, at ngayon, ikatlong linggo ng karaniwang panahon, ay tumama sa ating ikaapat na linggo ng paghuhubog. At ganun pa rin, no? Natapos ang isang taon at ating inalam, isinuri bago man natapos yung Kapaskuhan o yung taon 2020, kung anong nangyari. Malaking pangyayari talaga na tayo ay lahat ng tao, buong mundo nagka-crisis, pandemic ba, no? Kabuuan, hindi lang isang lugar, no, kundi lahat apektado. At dinaanan natin hindi lang isang buwan, dalawa, kundi halos sabihin natin buong taon na sinimulan nung Marso, Pebrero. At sa kasalukuyan, patuloy pa rin tayong nag-iingat na nasa GCQ, quarantine pa rin tayo dahil sabi may ibang strain na pumasok na mas nakakahawa. Hindi para tayo natatakot muli. Hindi pa nga tayo ang iba nagsisimula na, mga ibang industriya, nagpipick up sila, may mga pumasok na ng mga technician, trabahador, no, para simulan ang ating ekonomiya. Hindi naman pwedeng flat, no? Anong ating kakainin? Hanggang ngayon may mga problema pa mga tao, no, sa trabaho, sa kanilang negosyo, sa kanilang profesyon na pag-usapan, yung mga piloto, no, ang ganda, nalilipad nila pero walang lumilipad ngayon. No, sinong lilipad? Ay pagdating mo doon, quarantine, at ganun pa rin, no, mahigpit pa rin. Kaya ganun nga ang abiso sa atin, huwag munang bumiyahe. Kung pwede, stay home. Kung hindi kailangan, hindi urgent, hindi kailangan lumabas dahil sa trabaho, dahil sa pag-aaral, hindi pa rin nasa online. Kaya talagang sa ating pagsusuri, no, hindi lamang sa labas, kundi yung pagsusuri natin sa loob. Ano kaya ang anong pangaral, no? Anong mga bagay na nakita natin, nangyari, narinig, no? At tayo ba'y natakot dahil nga nang nangyari, no? Paano to? No, may nangamatay. Lalo na pag sinabing ilan na ba yung mga naapektuhan, ilan na ba yung mga nangamatay, may milyon na ba? Meron sa buong mundo, milyon na. No? At kung sabing Estados Unidos pinakamarami, halos 300,000+ daw ang mga apektado.
So anong paraan, anong baksin na dumating na baka naman makaiwas, mapalakas yung ating laban na hindi tayo dapuan ng virus, ng COVID. Nandito si Lord na kinakausap natin at ang ating inuuna is pagsusuri ng ating sarili. Kaya tayo nandito sa ating monthly recollection dahil ibig nga natin suriin ang mga pangyayari nung isang taon. At ngayon na pumasok na ang 2021, ano naman? Meron ba tayong pagbabago? Resolusyon, tawagin natin. Kung sa negosyo, luging-lugi na talaga, tayo ba'y makaangat pa, mabuksan pa natin, masimulan pa natin ulit dahil may magtatrabaho pa at may pondo pa, o talagang ubos na o hindi na kayanan umahon. Iba't ibang sitwasyon ng mga nasa sa labas, pero ang atin, ang inyo at ang akin, relasyon natin sa Diyos dahil ba sa pandemic na naging online, pati yung misa, hindi na tayo nakadalo at hindi na inobliga ng Papa yung ating ikatlong utos na magsimba linggo-linggo, obligasyon. Ngayon, suspende muna dahil nga hindi maaring magsumimba ng maraming tao. Ngayon na nagduwag na yung simbahan na may ilang porsyento na pwedeng dumalo. May mga nagsisimula na. Pero paano yung mga iba pa? Iba pa sa atin na hanggang ngayon online. Bakit? Kasi baka ako mahawa. Kasi ako'y senior. Kasi mas madali ang online sa bahay lang. Hindi na magbibihis, hindi na tatakbo doon sa aming parokya para sumimba, para magdasal. At paano pa yung ating pagtanggap ng Eucharistia, pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo na ating pinananabikan. Kung maaari, linggo-linggo, kung lingguhan ng ating pagsisimba, o yung mga araw-araw na nakita natin na napakaganda ng misa, yun ang daan patungo sa sakripisyo ni Jesucristo para tayo iligtas. Kaya dumadalo yung mga tao na nakakaunawa para naroon at saka makatanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Wala na. Sa kasalukuyan, maraming buwan na. Magluwag man ngayon, hindi pa lahat. Kaya, lumamig na ba tayo? Ang tawag natin, naging maligamgam, lukewarm. Na imbis na mapusok, pwede na. Dito na lang. Yung mga dasalin natin na ginagawa natin dati, medyo unti-unting naglaglaga, nawala. Kaya, ganun ba ang mangyayari? Maaari. Dahil tayo may kalikasan sa ating sarili, ng ating pagkatao. Pero wala tayong magagawa na pabayaan ang ating kaluluwa, ang ating relasyon kay Lord. Yung katawan ating inaalagaan na hindi mahawa. May mask tayo paglalabas, may face mask, may shield mask, may distansya tayo, at kung maaari hindi na lalabas para magsalo-salo. Yung Christmas party, ating pansamantala na suspended, tayo lang sa bahay, pamilya, nag-iingat. Baka mahawa, baka dumapo COVID-19 at baka hindi natin malabanan. Wala pang vaccine. Katawan na marami nang tinawag, pinauwi.
paano yung kaluluwa? Hindi ba ang tao may katawan, may hangganan, pero may kaluluwa na dapat alagaan dahil yun ay panghabang buhay. Hindi pansamantala. Sinabi ni Lord yan. Kaya si Lord nandito sa ating harap, nandito sa tabernakulo at siya'y nagpaiwan. Pagkatapos ng misa, kami nangumunyon at yung sobra nandito sa loob at siya'y nanatili dito sa loob ng tabernakulo para doon sa ating simbahan sa parokya na ibig dumalaw, na ibig siyang makausap, nandoon siya. Palagi ang sasabihin niya, yes, anong kailangan? Nandito ako. Anong sasabihin? Anong problema? Sabihin lang, huwag mahiya. Nandun si Lord. Pag-isipin natin na ganun ang kanyang ginawa, na always available, 24/7, para lang sa ating pangangailangan, para lang sa ating mga hinaing ngayong pandemic, nahihirapan na po, wala na pong pagkain, may sakit po yung aking asawa, nawalan po ng trabaho, nagsarado po yung sari-sari store. Ay, Panginoon Jesus. So, kinakausap natin siya dito, kung ano man. Pero, mahalaga pa rin ang ating iisipin, ay kumusta na naman ang ating kaluluwa? Malinis ba? Maayos ba? Lalo na dahil walang sarado mga simbahan noong isang taon, si Father nag-iingat din tulad ng mga parokyano, walang masyadong pangumpisal. Kahit nung mahal na araw, walang kumpisalan ng bayan. Bawal, protocol. Hindi pwedeng magtipon. Walang nangumpisal. Ang sabi na lang ng Papa, suriin mo sarili mo, hindi mo maikumpisal kay Father, humingi ka tayo ng tawad kay Lord. At patatawarin tayo ni Lord. Tama. Pero pagka may pagkakataon muli na tayo'y makabalik sa ating sakramento ng pangumpisal, ating ikumpisal yung ating hininging tawad kay Lord, yung nagawa nating kasalanan. Kaya nandun pa yung listahan. Kahit na titignan natin, Lord, ito yung mga nagawa ko, nung alam ko may maliliit na bagay, may major. No, na ito talaga, babayaran ko to. Kaso nangyari, nagawa, hinihingi ko muna po ng tawad. Pero ikukumpisal ko ngayong taon kapag meron ng kumpisalan sa parokya. Yun ang ating dapat makita. Ano yung nakabara? Ano yung kasalanan na nagawa natin na dahil doon, kung hindi natin ihingi ng tawad o hindi natin sikapin, hanapin, suriin, parang may problema yung bahay, walang kuryente. Ano kayang problema? May naputol kaya? No? Hahanapin mo. Hanggang hindi natin mahanap yung kinagat ng daga o nawala yung koneksyon, hindi sisindi ang ating mga ilaw na yan. Yung mga gadget natin hindi gagalaw dahil may problema. Kaya ganun din ang ating inaasahan na kung tayo'y umaasa na ibig natin balang araw o anytime na tayo'y nangangamba na magkasakit o ma-COVID o anuman na aksidenteng dumapo sa atin. Lord, ready kami. Ready tayo. Dapat ganun. Ready. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi balang araw. No. Baka tayo mahuli sa biyahe. Kaya ngayon pa lang ating inaalam na ano man ngayon
para maumpisahan na natin, malagay na natin yung resolusyon, gagawin na natin, umpisahan na natin. Kung sinabi ng doktor, ito yung kakulangan sa iyong katawan, kaya ka pala sumasakit yung ulo, kaya pala nanghihina yung katawan mo, kaya pala walang lakas. So, daming nakita ng doktor. Kung nagpa-check up tayo, gusto natin malunasan, makikinig tayo. Dok, anong sabi niyo para mawala yung sakit ng ulo ko o yung tiyan ko palaging kumikirot? So, lilista natin. Ilan bagay. Dahil ayaw natin maranasan sakit ng ulo, sakit ng likod, o ano-ano pang mga bagay para sa katawan. Ito ilipat natin sa kaluluwa itong 2021. Dahil nga ang COVID patuloy pa rin at hindi pa rin tayo nakasisiguro, gusto natin tayo'y handa. Lord, ihandaan mo kami. Lord, sana hindi kami matakot sa inyo. Dahil paano tayo matatakot? Siya'y pumarito bilang baby Jesus. Parang ngayong sanggol. At lalaki siya at yun naman ang kanyang ipapaalam sa atin. Na hindi dapat tayong matakot. Dahil siya'y madaling kausapin. Madaling umunawa. Madaling magpatawad. Lumuhod lang tayo. Aminin lang natin yung ating pagkakamali. Huwag itago, huwag ikahiya. Nakakahiya yung, Lord, nakakahiya yung aming nagawa. Pero pag nangyari na dahil tayo'y nadala ng kahinaan o nadala ng ating tukso ng demonyo at tayo'y nagtaksil sa ating alam na dapat masunod, kailangan natin aminin, Lord, nagkamali, nagkasala, kami nadapa. Ibig sabihin, nadapa ng ganun. Sabi niya, tayo ulit. Laban ulit. Dahil kung hindi ka natatayo at ganun na lang, that's it. Yun na yung katapusan natin. Hindi. That's why ito'y Enero pa lang, nagsisimula pa lang tayo ngayon. Ikatlong linggo ng mga karaniwang panahon, gusto natin laban. At yun din ang naman sinabi ni Jose Maria sa atin at sa lahat. Yun ang kanyang bilin. Alam mo na, itong ating buhay, araw-araw tayo'y nag-i-struggle, lumalaban. Walang araw na nagbabakasyon dahil yung ating kaaway, yung demonyo, wala silang bakasyon. Hindi kailangan. Hindi sila napapagod. Tayo, pagod na, gusto natin magpahinga. Pero pag nagpapahinga tayo, doon siya papasok. Yung tukso niya, yung pagpapanood, yung kalokohan, yung bawal, Allah, sunod-sunod na ipapasok niya. Kung hindi tayo nakahanda, kung hindi tayo lumalaban at struggle, then matatalo tayo ng kaway. Hindi naman maaari yun na kunin tayo nila at si Lord naman walang magagawa. Sabi, malaya ka, yun ang pinili mo. Gusto mong magkasala, gusto mong gawin ng kalokohan, gusto mong magnakaw o mag-corrupt. Dito sa atin, yun ang pinakatukso ng ating politiko. Natutukso dahil pwedeng mag-corrupt. Nasa posisyon. May kapangyarihan, si mayor, si gobernador. Ay nasa kanila kung gagamitin yung kapangyarihan para gumawa ng kasalanan. Huwag na lang. Itong bagong taon, ibig natin kung nangyari na noong mga nakaraan, wag na natin ulitin. Wag na tayong patukso, padala.
no? Ay kung mahina kaya nadadala, hindi ako makapaghindi sa inuman. Pag inalok ako ng alak, uy, naku po, yan ang bisyo ko. Hindi ko matanggal, bisyo ko na yan. Kaya hinahanap. Bawal. Bawal dahil may diferensya na yung tiyan mo. O hindi lang isang baso, kundi isang bote. Hindi po pwede yun. Dapat moderation. Alamin natin mga bagay at ating iharap sa ating Panginoon at idulog sa Kanya, Lord. Sana mabigyan niyo kami ng lakas laban dito sa mga kahinaan, sa mga kasalanan. Kami magsisimula muli to begin and begin again. Yan ang ating paksang pinag-uusapan. No? Kung ano man yung kahinaan, ano man, saan man tayo natapa, I want to start again. No? At huwag matakot na naman, ako'y matanda na, ako'y senior na. Well, kahit na senior, pag may makita tayong kamalian at hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos, atin baguhin, ating ayusin, ating ihingi ng tulong, no, ating ipagdasal. Kaya palaging, Father, pakidasal. Father, please pray. Kasi itong intention na to. Yes, palaging sabi ko, yes, at inihiling ko kay Lord, lahat ng mga nag-request, sana sa loob ng misa, maisama ko. Sama-sama sila. No? At yun na, ayun darating na sa harap ng Panginoon at depende ngayon sa ating pagsusumikap na talagang baguhin yung ugali, yung bisyo, yung kahinaan, yung tukso, yung ating pinanonood, yung ating pinupuntahan, unti-unti ayusin habang may oras pa, habang humihinga pa, habang tayo nandito pa sa ating kasalukuyang buhay na may Panginoon Jesus dito sa loob ng Adoration Chapel, sa parokya o dito nga sa ating harap para idulog sa Kanya. At napakahalaga na dahil tayo'y makasalanan, tayo'y magpakumbaba. Ating aminin ang ating kahinaan. No? Pero hindi dahil sa kahinaan natin, parang surrender. Wala akong magagawa. Ganyan talaga ako. That's me. No? I cannot. Anong I cannot? Nasa atin yun. Nandito si Lord. Tama. With you, tayo, wala tayong magagawa. But with the Lord, with God, nothing is impossible. Sinabi rin ni Lord John. Talagang totoo naman. Kung aasahan lang natin ang ating lakas at hindi tayo lalapit kay Lord, hindi tayo magdarasal araw-araw, umaga't gabi, wala tayong magagawa. Talagang araw-araw, may mga pinag-aabalahan tayo, pero walang kahalaga-halaga sa ating pagparoon sa taas, sa kalangitan, sa kapakanan ng ating kaluluwa. Dahil yun ang ating pinag-aalagaan. Katawan alaga, pero kaluluwa, talagang alagang-alaga. Hindi pwedeng mapabayaan to. Dahil ito, yung parating. At yung bagay na walang katapusan, without end. Eternity. No, eternal life. Yun ang pagkakaiba. Ito, temporary life. Earthly life. 80, 90, 100, that's all. Ganun lang kalayo ang ating mararating. Kung alagang-alaga, diet, hanggang ilang taon ba gusto natin mabuhay dito sa ibabaw ng mundo? 100? Kung may ginagawa pa tayo, walang problema doon. Pero 100, medyo masakit na yung likod at ganun na yung lakad natin. Wala na tayo, hindi na tayo makagalaw, makatrabaho dahil sa tanda ba? Kailangan ng mag-retired o palitan.
Ay sa atin, sabihin natin, Lord, gusto na kitang makita. Tulad ni San Jose Maria, yung sabi niya, yung siya ay nasa 70s, nadadaman niya na parang gusto kitang makita harap-harapan. Hindi tulad dito, nakita natin si Lord ng ating pananampalataya. With our faith, yes, nandito kayo, Lord. Kausap namin kayo. Nag-uusap tayo. Pero doon sa langit, kapag tayo nagwagi, please, make sure yung ating labanan, panalo. Wag talo, wag loto, wag lottery, tsambahan, o yung ating, kumbaga, roulette. Iikot mo lang sa mahihinto. Talo, panalo. Hindi pwedeng tsambahan to. Siguro. Isisiguro natin na yung labanan talagang panalo dahil tayo ay nagpapakumbaba, humihiling kay Lord na ako'y isang makasalanan, kailangan ko ng inyong tulong, kailangan ko ng iyong suporta para ako'y manalo sa labanan laban sa kaaway. Kaaway na walang iba kundi demonyo. Kaya? May pag-asa kaya na tayo, ako, lahat tayo, inaamin natin makasalanan? Lord, kakayanin ba namin? Well, ito bang pandemic? Wala na tayong hinaharap na kailan ba matatapos? 1 taon, 2 taon, 3 taon? May baksin na ba na pag ako'y nabakanahan ay lalaban at hindi ako maapektuhan? We don't know. Sana. Mangyari man o hindi, ang mahalaga pa rin ay tayo'y optimista sa ating labanan patungong langit. Kalangitan ang ating ibig marating, kaya gusto natin makasiguro. So, hilingin natin sa ating mahal na ina na narito rin na ating ibig hilingan siya palagi. Hindi lang paminsan-minsan, kundi araw-araw, gabi-gabi na tayo'y nagdarasal, lalo na kung tayo'y may debosyon, rosaryo natin, daily rosary, para maalala may nanay. Nanay na napupuno ng grasya. At yung grasya ay kanyang pinamimigay doon sa mga anak. Tayo nga nalalapit. Kasi ibinibigay niya, tayo naman paluwas, palayo. At hindi natin pinahahalagahan, ay matatapon. Yung sa iba pupunta yung grasya. Ay kailangan natin, kailangan ko. Kaya itong ating paglapit sa kanya na Mama Maria, kayo'y aming ina na pinagkaloob sa amin na inyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami iyong palaging samahan sa aming buhay. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para may sakatuparan ng mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Pagsusuri ng budhi. Pagganap sa harap ng Diyos. Malugod na tinatanggap ni Jesus ang lahat ng uri ng tao, ang mga malulusog at may karamdaman, ang mga simpleng tao at ang mga hindi karapat-dapat na pagkatiwalaan, ang mga mabubuti at ang mga makasalanan.
Nagkakaroon ba ako ng malalim na pananaw sa buhay kapag pinagninilayan ko ang mga ipinakikitang kabaitan at ang pagiging mapagkawanggawa ng ating Panginoon? Tumutulong ba ako sa mga tao na walang kinikilingan? Nagkimkim ba ako ng sama ng loob sa ibang tao? Ipinakikita ni Jesus sa atin ang kanyang sarili bilang magandang halimbawa ng isang may kababaang loob. Napapagtanto ko ba ang kapayapaan at katahimikan na naibibigay ni Jesus sa sanlibutan? Humihingi ba ako ng tulong sa Kanya upang ako ay maging matiyaga at matatag sa harap ng mga kahirapan, kahit maliit o malaki ang mga ito? Alam ko ba kung paano ipaubaya kay Jesus ng may buong pagtitiwala ang mga suliranin sa buhay? Ang ating Panginoon ay laging nakahandang tumulong sa mga tao. Sa babaeng may agas, kay Jairus, at sa Samaritana. Nalalaman ko ba kung ano ang inaasahan ng mga tao sa akin? Naglalaan ba ako ng sapat na panahon upang makipag-usap sa aking asawa at mga anak? Pinakikinggan ko ba sila ng maayos? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin nyo ginawa. Nakikita ko ba si Jesus sa ibang tao, lalo na sa mga may sakit? Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Humihingi ba ako ng paumanhin kung sakaling nakagawa ako ng mali o di kaya ay mayroon naman sumama ang loob sa akin? Nagpapatawad ba ako ng buong puso kahit ilang ulit kung kinakailangan ito? Napapagtanto ko ba
na ako ay pinatawad din ng Diyos ng napakaraming ulit na. Sa banal na misa, tayo ay nakikilahok sa mga sakripisyo ni Hesu Kristo na nag-aalay ng kanyang sarili sa Diyos Ama dahil sa pagmamahal niya sa buong sanlibutan. Ayon sa mga itinuturo ni Jesus, ginagawa ko ba ang nararapat upang mahalin ang mga taong hindi ko naman gustong mahalin? O inilalayo ko ba ang aking sarili sa ibang tao? Sa sakramento ng binyag, ang ating mga kaluluwa ay nasa pangangalaga na ng Diyos at ito ay napakalaking tulong upang masunod natin ang kanyang mga utos. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Ipinakikita ko ba ang pagmamahal sa aking pamilya sa pamamagitan ng tama at tiyak na pamamaraan? Tumutulong ba ako sa aking asawa sa mga gawaing bahay at ginagawa ko ba ang nararapat upang tumulong din ang ibang miyembro ng aking pamilya ayon sa kanilang sariling kakayahan? Nakahanda ba akong magsakripisyo palagi para sa ibang tao? Sumama si Jesus sa kanyang ina upang dumalo sa isang kasalan sa Kana. Ginagamit ko ba ang mga pagpapalang bunga ng sakramento ng kasal upang lalong yumabong pa ang pagmamahalan namin mag-asawa? Sinabi ni Felipe kay Nathaniel kung paano niya nakilala si Jesus at inimbita niya ito at sinabing, "Halika, sumama ka upang makita mo rin." Marami ba kayong kaibigan? Ibinabahagi ko ba sa kanila ang kagandahan ng kanilang pakikipag-ugnayan kay Jesus? Totoong tao, totoong Diyos. Ipinagdarasal ko ba ang aking mga kaibigan? Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nakikita ko ba si Jesus sa mga taong nangangailangan at gumagawa ba ako ng nararapat na hakbang upang matulungan sila? Nitong nakaraang Pasko, ako ba ay gumastos ng salapi
na higit sa aking kakayahan? Pagkatapos ng mga himala tungkol sa pagpamaparami ng tinapay at isda, iniutos ni Jesus na tipunin ang lahat ng mga natira. Sa lugar na aking pinagtatrabahuhan, pinananatili ko ba ang kalinisan at kaayusan ng aking kapaligiran? Iniingatan ko bang mabuti ang mga kasangkapan aking ginagamit upang ang mga ito ay mapanatiling nasa mabuting kondisyon? Iniiwasan ko bang may masayang sa mga bagay na ginagamit ko? Pinahahalagahan ko ba ang mga katotohanang itinuro ni San Jose Maria upang maging masaya? Hindi naman kailangan ng isang maranyang o komportableng buhay, sapagkat ang kailangan lamang ay isang pusong mapagmahal. Ito ba ay ipinakikita ko sa pamagitan ng wastong pagtingin at paggamit ng mga material na bagay na mayroon ako sa kasalukuyan, at pati na rin sa mga ibang bagay na gusto kong magkaroon ako sa darating na panahon. Ang kaayusan ba at kapayakan ng aking pamumuhay ay nakikita ng aking mga anak at mga kamag-anak. Sa panahon ng kagipitan o problemang pinansyal, humihingi ba ako ng tulong kay Jesus upang magkaroon ako ng kapayapaan sa aking sarili? Hinihingi ko ba sa pamamagitan ng mahal na Birhen upang tumibay pa ang aking pag-asa sa mga tulong na hinihiling ko mula sa Diyos? Pagsisisi. Santa Maria, ating pag-asa, luklukan ng karunungan, ipanalangin mo kami. Magandang umaga. Bago tayo mag-umpisa, magdasal muna tayo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Paul, pray for us. Ang aking topic na tatalakayin ay tungkol sa temperance.
pagpipigil o pagtitimpi sa mga nais natin sa buhay. Ang pagpipigil o pagtitipi sa sarili ay isang bertud moral na siya nagbabalanse ng ating mga pagnanasa, pagkaakit sa anumang bagay na material o ang ating mga pagnanasang sexual. Pinatitibay nito ang lakas ng ating kalooban na pigilan ang mga likas na hilig at pinananatili nito na huwag nating lampasan ang hangganan kung anuman ang nararapat lamang o anuman ang marangal lamang. Ang isang taong marunong pigilan ang sarili ay napapanatili ang isang malusog na paghuhusga o judgment o pagdidesisyon at batid niya ang kanyang hangganan. Kaya ang pagpipigil ay hindi lamang tungkol sa pagmomoderate sa pagkain o inumin. Ang pagiging mapagtimpi ay marunong mapagtanto kung sapat na ang kanyang mga pag-aari ng mga makamundong bagay-bagay na kung saan ay maaring naakit lamang tayo ng ating mga mata at sensya. Napag-uusapan naman ito ng mag-asawa na iwasang bumili ng mga bagay-bagay na talaga namang hindi natin kailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kundi natukso lamang tayo dahil sa mura ang halaga o magaling ang sales talk ng tindera. Ito ang sinabi ni St. John Paul sa isa sa kanyang mga pangkalahatang pahayag sa madla tungkol sa pagpipigil. Ito ang sinabi niya, ang isang taong mapagtimpi ay isang taong napagtagumpayan na kontrolin ang kanyang sarili, lalo na ang kanyang mga bisyo. Isa siyang nilalang na ni ang mga hilig at mga kagustuhan ay hindi manaig sa katwiran, sa kalooban at maging sa kanyang puso. Isa siyang lalaki na napagtagumpayang makontrol ang kanyang mga bisyo at pagnanasa. Ito ang pangunahin at radikal na halaga na mayroong kabutihang na idinudulot ang pagpipigil, wika ni St. John Paul. Dalawang landas o dalawang pag-uugali sa buhay ang maaring tahakin ng isang tao. Ang isa ay upang maghanap para sa pinakakomportable at pinakakaaya-ayang paraan upang palayawin lamang ang katawan, iwasan ang pagsasakripisyo at pagpipinitensya. Sa kabilang dako, ang isa naman ay upang hanapin ang kalooban ng Diyos, kahit na ito ay nangangailangan ng pagsisikap na bantayan ang ating mga layaw at huwag pahintulutang ma-spoil ang sarili. Ito ay upang mabuhay tulad ng isang peregrino sa mundong ibabaw na ito, dahil batid niya na dumadaan lamang tayo dito sa lupa. Maliwanag ang kanyang tunay na pakay upang makasama ang may kapal sa kanyang kaharian sa oras ng kanyang kamatayan. Ginugugol ng maraming tao sa kanilang buhay ang paghabol
para maabot nila ng agaran ang mga layunin at pangarap ng sarili. Hindi nila pansin kung ano man ang tungkol sa Diyos. Hindi rin nila pansin ang pagwawakas ng kanilang sariling buhay. Upang magkaroon tayo ng isang pananaw na kasama ang may kapal sa ating mga pagpaplano at pagganap sa buhay, kinakailangang matanggal ang mga hadlang at depekto sa ating sarili sa pamamagitan ng pagsasakripisyo o mortification sa wikang Ingles. Normal sa isang tao na tahakin ang isang landas na mas madali para sa kanya, kahit na batid niya na ito ay hindi magdadala sa kanya sa langit. Pinipili niya ang mga malalawak na pintuan dahil madaling pasukan. Hangad natin ang maraming salapi. Hangad natin ang maraming pag-aari at mga material na bagay. Ang landas na itinuro sa atin ng ating Panginoon ay hindi isang kaaya-ayang landas. Datapwat, ito ang landas ng krus. Ito ang landas ng sakripisyo. Landas na nagpipigil sa katawan at pagpapakasakit. Ang sabi ni Jesucristo, kung sino man ang nais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang mga bisyo at luho ng katawan at pasanin ang krus araw-araw at sumunod sa akin. Yan ay galing sa Lucas 9:23. Gentlemen, we need to practice the virtue of temperance in this life if we desire to enter the next life. We Christians must live a spirit of detachment in our attitude to the things we possess and use. We must not be unduly concerned about material things. We should not seek to acquire or hold on to things that are superfluous to our needs. And where necessary, a sign of our rectitude of intention will be the way we live mortification in this area. We cannot be like those people who seem to be dominated by economics only. Almost all of their personal and social lives are permeated by a kind of economic mentality. Their objective is the possession of material goods. Iniisip nila that with them they can fulfill their longing for happiness. Iyon ang gusto nilang maging kaligayahan. They have a frenzied urge to obtain them and forget too easily that our life has to be a road that leads to God. At bago ako magtapos, hayaan ninyong iwanan ko kayo ng isang maiksing kwento. Ang buhay ay parang isang tasa ng kape. Dinalaw ng mga dating estudyante ng isang profesor na ngayon ay pawang mga successful professionals na. Pagpasok nila sa bahay ng profesor, inalok ng profesor ng kape ang mga bisita at sinabi ng profesor sa kanila, kayo na ang bahalang pumili kung anong tasa ang gusto ninyong damputin, na siya namang talagang nakalatag na sa ibabaw ng mesa. May mga tasang yaring mamahaling kristal at ang iba naman ay ang mga pangkaraniwang tasa lamang. Nang nakita ng profesor na lahat ay may hawak na ng kanilang tasa ng kape, nagsalita ang profesor at kanyang sinabi, mga kasama, aking napagmasdan na ang mga tasang dinyong dinampot ay yung mga pawang mamahalin lamang. At inyong iniwan ang lahat na tasa na mumurahin.
Normal yon sa isang tao na gustuhin ang mga bagay-bagay na mamahalin. Lalo na yung mga mamahalin ang halaga. Subalit, ang pagnanasang iyon ay maaring magdulot ng malaking problema sa buhay ninyo araw-araw. Patuloy siya, ang tunay na pakay ay inumin ang kape. At ang uri ng tasa ay hindi makakadagdag sa lasa nito. Ang tasa ay isang instrumento lamang para ating mainom ang kape. Isipin natin ito. Ang ating buhay ay ang kape. Ang ating trabaho, ang ating pera, ang ating katungkulan ay ang mga tasa. Lahat iyon ay ang mga kagamitan para mapadali lamang ang ating pamumuhay. All these things are just tools to hold and contain life. And the type of cup that we use does not define or change the quality of life we live. Sometimes by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the coffee. Savor the coffee, not the cups. The happiest people on earth don't have the best of everything. They just make the best of everything. Thank you. Pagdasal tayo. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, and a good day. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko at Diyos ko, ako'y nananalig na ikaw ay naririto. Ako'y iyong nakikita, ako'y iyong naririnig. Sinasamba kita ng buong paggalang, humihingi ako ng kapatawaran ng akin mga kasalanan at ng grasya para maging kapaki-pakinabang itong sandali ng ating pagdarasal. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon. Anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. Itong huling pagninilay natin sa harap ng ating Panginoon nitong buwanan paghuhubog. Tayo nasa ikatlong linggo pa lamang ng karaniwang panahon. At bago dumating itong panahon na to, ating dinaos ang kapistahan ng kanyang pagsilang. At may mga belen sa bahay para makatulong sa ating pagdarasal, sa ating pag-unawa at pagkilala sa mga pangyayari nung kanyang pagsilang. Mga iba't ibang mga datos na ating binalikan at ginunita, lalo na kung tayo'y nasa harapan ng Belen at ginagawa natin ng mumunting pagninilay at ating siyang tinititigan, si Batang Jesus, Baby Jesus. At siguro may mga sinasabi tayo sa kanya. O malamang may ibig siyang ipahiwatig sa atin na naroon, nakatingin at siguro nagpapakilala na ito'y hindi kauna-unahang Pasko
para sa akin, para sa marami sa atin, na saksihan natin, mas masaya pa nung mga nakaraan. Ito lang Paskong ito ang talagang hindi tayo makagalaw dahil nga pandemic. Kahit napaputok nung bagong taon, may mga ilan din nagpaputok, pero hindi ganun karami. At anong mga bagay-bagay na ating natutunan sa pagparito ng Batang Jesus? Anong leksyon o anong pangaral kanyang dala-dala na ako'y narito na, pinangako ako ng maraming siglo noong una, no, ng mga propeta, no, na dumating. Abraham, si Moses, si David, at si Solomon. Yun ay preparasyon sa pagdating ng pinakadakilang propeta. Walang iba na nga itong ating dinaraos na Pasko, taon-taon. At si Baby Jesus nariyan at hindi magtatagal, sa ilang linggo ay biglang papasok na naman ang ating pinagdiwang na Kwaresma. Ilang linggo din yun, 5. Papasok ang mahal na araw na ito'y kumbaga hindi na katuwaan o Batang Jesus pa lamang na pwede nating kargahin o kausapin o isayaw, kundi ito ay ang ating Panginoon Hesukristo na kasama yung kanyang mga alagad at siya'y papasok na sa Jerusalem at sinabi naman niya na doon niya ipakikita ang kanyang pagmamahal sa atin. Yung kanyang pagparito ay pagmamahal na sa Batang Jesus, tunay na Diyos pero naging tunay na tao, nagkatawan tao tulad natin para sa atin. At ngayon nga, kung ating itutuloy na sa Holy Week, Biyernes Santo, yun ang ating idaraos. Yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pagkapako, pagdala muna sa krus hanggang sa siya'y mamatay sa krus. At ano yung dahilan? Hindi dahil sa krimen na kanyang nagawa, na may nagawa, wala, kundi dahil lamang kailangan tubusin ang ating mga kasalanan, hindi sa magitan ng matatamis na salita, I love you, I will save you, no, and I will tell you lahat ng katotohanan na ginawa niya. Kung hindi siya naging publiko, 3 taon, napakabilis, hindi natin malamang malalaman nasaan ba yung daan. Dahil maraming nawawala, maraming nahahanap na ito, no? Dahil ang daming mga tagapagtatag ng ibang relihiyon, ay siya lang yung nagpakita at nagpatunay na ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang tunay na buhay. At hindi lang sinabi, kundi ipinakita at ginawa, pinangaral sa kanyang mga alagad at doon sa mga taong sumusunod sa kanya, kanilang narinig, kanilang nasaksihan, no, yung mga milagro, no, na hindi natin makikita sa mga faith healers, sa mga gumagawa ng mga gumagaling sa sakit, no? Milagro ang kay Jesucristo na marami, kung babasahin natin ang Bagong Tipan, nandun na lahat. At walang ni isa na hindi gumana, na pumalpak, na pag sinabi niyang tayo, tumayo yung patay.
Lalo na si Lazaro na 4 na araw na, nahuli siya daw, sabi ng kanyang kapatid, no, nangangamoy na yan, kapatid ko. Pero hindi. Siya ay pumasok, pinatay niya si Lazaro, at nilang nakasama, yung dalawang magkapatid, si Maria. Ganun ang buhay ni Jesus, na talagang nagpatotoo na siya na yung pinadala para ituro sa atin ang daan pauwi. Dahil tayo lahat nasa gitna ng daan at tuloy-tuloy ang takbo ng metro ng taon. Ilan taon ka na ba, Father? Senior na. Ikaw naman, paparoon pa lang, 50, 40, yung mga bata. Pero dun din ako galing. Kung gugunitain ko kung saan ako nanggaling, nung grade school, high school, college, no? At itong mga taon na ginugol ko bilang pare, kung saan ako na destino. So, tandaan natin yun at parating na tayo. Pero kung tayo ay naniniwala kay Lord, nagtitiwala, nananampalataya, na hindi tayo mawawala, sumusunod lang tayo at tayo'y nakikinig at naniniwala sa lahat ng kanyang mga tinuro at ginagawa natin. Dahil hindi niya pinagawa na hindi niya ginawa. Sabi mo, gawin niyo lang yan. Mahalin niyo yan. Pero kung mismo ang ating Panginoon, hindi niya pinakita yung pagmamahal, paano? O yun nga, sa salita lang, medyo manghihina tayo. Paano nga ba? Hindi ko nakita. Kitang-kita. Hindi ba? Na hindi naman kailangan para bayaran ng utang natin, siya ay makapangyarihan Diyos. Pwede niyang sabihin, bayad na yan. Wala na. Wala nang issue. Pero hindi, ginamit niya na siya ay magdugo, siya ay hinampas, siya ay pinutungan ng corona, siya ay nagdala ng krus, siya ay pinako, pinahiya. Okay lang. Para sa akin, para sa ating lahat. Yun lang, alang-alang sa atin. Tumahimik siya na hindi siya sumagot. Na kahit na siya pinababa, halika, baba ka, pakita mo. Sabi mo dati kay Diyos, ngayon, nandito kami, pakita mo. Pwedeng pakita ni Lord yun. Paano naman yung kanyang sinabi na ako'y mamamatay para sa inyo bilang bayad ng utang ng mga kasalanan? Ginawa. Kaya tayo'y malaking pasasalamat, tayo'y walang iba kundi yung pagmamahal na kanyang pinakita mula sa Belen hanggang sa Kalbaryo, hanggang sa kanyang pagkabuhay. Yun ang pinaka-proof, no, na siya'y makapangyarihan, namatay, nangako na ikatlong araw siya'y mabubuhay. Nakita ng marami. Si Thomas, hipuin mo itong kamay ko, may sugat pa. Ganun na nakita siyang umakyat. Pagkaraan ng 40 araw. Doon na niya tayo hihintayin. Tapos na. Nabili na niya kung dapat natin gawin. At nandito siya. Sa pagmamahal niya, hindi sapat yung kanyang ginawa sa krus. Sabi niya, ako'y mananatili pa sa gitna nyo, in your midst. Paano? Sa loob ng misa, kakainin natin yung kanyang katawan at dugo. At ililipat, ilalagay ng pare dito sa loob ng tabernakulo o sa parokya, Adoration Chapel. Sa napakaraming simbahan sa ating bansa, sa ibang bansa, nandoon siya sa bawat tabernakulo. Bakit? Para mapahiya ulit? Para pakita na ako'y nandito, nasa loob, at naghihintay
Tayo ba'y makapaghintay sa kaibigan na medyo na-delay o hindi dumalaw at naghihintay pa rin na baka naman dumalaw, hindi ngayon, baka bukas, baka busy? Kailan natin dinalaw si Lord sa Adoration Chapel o dito sa aming oratory? Ay nandito siya 24/7. Naghihintay sa dadalaw, luluhod, kakausapin, may hihilingin sa kanya o hihingi ng tawad o hingi ng grasya at tulong para sa araw-araw na kabuhayan, para umasa sa kanya na siya ang bahala sa ating pandemic na tayo nagtitiwala. Bakit, Lord? Nasaan kayo? Marami nang namatay, marami nang nahihirapan. Where are you? Parang challenge, no? Parang i-challenge natin siya. Ano ka ba? No? Kaya mo pa ba, Lord? No? Maniniwala pa ba kami sa inyo? Kami ba'y may pananampalataya pa rin hanggang ngayon sa inyong mga pinangako? O dahil nga sa nakikita natin, mga paghihirap o pandemic na hindi pa matapos-tapos, wala pang vaccine, unti-unti na rin na nawawala ang ating tiwala. Yung ating pananampalataya na hindi na tayo nagdarasal, hindi na tayo lumalapit sa Kanya. Hindi dapat. Kahit na umabot pa ng ilang taon na nandito na yung COVID-19 na hindi na nawala. At nangamatay, parang katulad yung persecution na pinagpapatay yung mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya. Pero sila'y nanindigan. Hindi sila natakot. Kung kami inyong hulihin at dakpin at kami inyong patayin, aming inaasahan na kami mabubuhay. Kami nagtiwala, kami iaakyat sa kalangitan. Yun ang ating tiwala. No? Hindi yung hirap ngayong kasalukuyang buhay natin. Yung ating virus na kinatatakutan. Huwag matakot. Mag-ingat. Ingat sa lahat. Pero kung tayo'y ibig dapuan, ibig tawagin, ibig pauwiin, handa ba tayo? Nagbagong buhay na ba tayo? Humiling na nga ba tayo ng patawad sa ating kumpisal? Naipakita na ba natin kahit na yung konting pagmamahal natin sa Kanya sa pagitan ng ating pagsunod sa Kanyang mga kalooban? Ano yung mga kalooban na konkretong-konkreto na hindi tayo magkakamali? Dahil alam mo na, kung wala siyang inalatag na ito yung inyong susundin lamang. Hindi sabing bahala na kayo. Pag bahala na tayo, ay magkakagulo. Kahit ano, papasukan natin, magkakawalaan. Pero sabi niya, ito yung daan, sumunod kayo, ito yung aking regulasyon. Ano po yun? Ano po yun? Ano pa? Yung ating pinag-aaralan o dapat malaman na 10 utos. Dahil sabihin natin, gusto kong mahalin ang Diyos. Pwede. Yung 3 utos doon, una, ikalawa at ikatlo, yun ay pagmamahal sa Diyos. Yun ba? O wala ng Diyos na iba kundi siya. Ako'y Katoliko, ako'y naniniwala sa iisang Diyos. At yung kanyang pangalan, hindi ko dudungisan. At para yung mga grasya na kanyang ibig ipagkaloob sa akin, matanggap ko, ako'y dadalo sa misa, nakalagay, linggo-linggo, bago mag-pandemic. Ngayon, wala muna, suspendido muna. Pero nandoon ang utos. Kung gusto niyo akong mahalin, iisa ang Diyos. Maniwala kayo, magtiwala, may pananampalataya. Faith. Yun ang pinakamahalaga. Nagtitiwala. Hope.
umaasa sa Kanya. Lahat ay wala nang maasahan, yung doktor, yung vaccine, yung gamot, wala na. Yung ating negosyo, yung aking trabaho, wala na. So, papanaw na tayo, mamamatay na tayo. Pero may pag-asa tayong mabubuhay. Dahil mamatay man tayo dito sa mundo, ilibig na tayo o i-cremate, pero yung kaluluwa natin, tatayo, mabubuhay, sasama, aakyat sa langit, at para magkita tayo. Hindi ba yun ang ating inaasahan sa lalong madaling panahon? Kaya yung dalawang yun na dapat natin pakita kay Lord, huwag mawawala, patitibayin, at saka yung ating love na Kanyang pinakita na nga sa Kanyang pagparito. At yung love na sinabi nga natin, sundin natin yung utos na kung mahal nyo ang Diyos at kayo'y Katoliko, kayo'y mga nananampalataya, sundin nyo ang utos mulang ika-4 hanggang ika-10. Uy, ano yun? Utos ng Panginoon Diyos. Memoryado natin, alam na alam natin. Honor your father and mother. So, lahat ay may pamilya. Ako'y galing sa pamilya. Lahat tayo nasa pamilya. May ama, may ina, mga anak. May mga kanya-kanyang pamilya. So, lahat ay galing sa pamilya. So, honor. Bigyang galang yung nakakatanda sa atin. At dahil doon, hindi lang yung nanay, tatay, kundi yung ating boss, yung ating pinagtatrabahuhan, yung mga relasyon ng empleyado at saka yung kanyang employer, no? Ganun, lahat yun ay maayos ang relasyon. Dahil kung hindi, lumalabag tayo sa ika-4 na utos. At yung ika-5, ika-sunod-sunod na yon na pinagbabawal niya, thou shall not kill, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, thou shall not bear false witness against your neighbor. So lahat ng 4 hanggang ika-10 para sa ating kapwa. Paano natin siya tinatrato? No? Ano yung mga ginagawa natin na bawal, pero sinaktan mo? Anong sakit? Ay, kinakaway, binubulyawan, minumura, sinasaktan ng asawa. Lahat yun ay nasa ika-5 na thou shall not kill. Hindi ko naman pinatay, pero lahat ng mga bagay na pananakit sa kapwa natin na siya ay nasaktan, bahagyaman o mabigat, labag sa Diyos. Ang ginawa natin sa ating kapwa, yun din ay ating ginagawa sa Diyos. Sabi niya yun. Kaya hindi lang sa Kanya o kung kani-kanino, kundi kung ano mang ginawa natin sa kanila, kay Lord natin tinatapon. Kaya kung tayo may tumulong sa kanila, lalo na sa pandemic, yung mga walang makain, yung mga may sakit, o yung mga nakakulong. Kaya nandoon yun sinasabi natin corporal works of mercy at spiritual works of mercy. No, kung pinakain, yung nauuhaw, yung walang damit, yung yung patay na, yung lahat ng yun, kung ginagawa natin sa ating Panginoon. Kung hindi, alam mo na, hindi mo ginagawa sa Kanya dahil wala tayong pakialam, at parang sinasabi natin kay Lord, wala din akong pakialam sa iyo. Ay hindi po pwede yun. Hindi tayo papasa. At lalo na, kung sumunod yung susunod na mga utos niya na bawal maglaswa sa mata, sa isip, sa katawan, sa sarili, sa kapwa, ay nako, dito tayo niloloko ng demonyo. Kung kaya hindi tayo magtumibay
no? Magsumikap na matibay yung ating kalinisan sa mata, sa ating panonood, sa ating salita. Paragi tayong maloloko ng demonyo at tayo'y nagkakasala ng mabigat sa harap ng Diyos. Huwag naman. Kasi simula pa lamang ng buwan at tayo'y magkaka-resolution na, Lord, huwag naman na kami gumawa ng ganyang mga kasalanan na ayaw naman namin, pero ganun pa rin. Sa kahinaan, sa tukso, sa aming gadget na hawak-hawak, no, walang ginagawa, napapanood namin yung mga video, ay, kami nadadala, no, natutukso at nagkakasala. Ay bawal. Hindi pwede. Basta. Hindi pwede. Sabi ni Lord, hindi pwede. It's a mortal sin. Ano magagawa natin? Alam mo na. Dapat lumayo ka na. Dapat nilabanan mo na. Dapat nagdasal ka na. Dapat tumakbo ka na. Hindi mo ginawa. Kaya, hinuli tayo. Sinakal tayo ng demonyo. Ay, gawin mo to. Wala, hindi na tayo makagalaw. Nagkasala na tayo. At hindi natin masisisi yung iba. Kasi ikaw, kasi ako. Hindi ako lumaban, hindi ako umalis sa tukso. Pananagutan natin. Pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal natin sa Diyos, sa pagtupad ng mga kautusan. Lalo na yung ikapito na nakawan, korupsyon. No? Dahil wala nakakakita, dahil ako'y si mayor, ako'y senador na may kapangyarihan kung mag-allocate ng mga pera, pero meron under the table, palakasan, pwede. But, nakatingin si Lord. Alam niya. Hindi naman tayo makatakas na maitago. Maitago, hindi tayo nahuli. No? Nakalusot. Nakapagawa ng bahay. Nakabili ng kung ano man ating kailangan. Pero saan galing yung pera? Ninakaw mo ba yan? Kinuha mo ba yan kung saan lugar na hindi iyo? Kung totoong ganun nga, na ikapitong utos, huwag mong kunin ang hindi iyo. Tayo magsumikap na magtrabaho, kumita, para kung ano man kayang bilhin, pagkain. Yung gadget, wala pa, di wag muna. Ganun lang. Para hindi tayo lumapastangan kay Lord. Yun ang ating bottom line. Doon. Yun ang importante. Dahil naipakita niya lahat ng paraan para tayo'y mahalin, para tayo'y iligtas, para tayo'y isama sa taas. Pero tayo ba'y tumutugon? Do we correspond? Tanungin natin sa sarili natin. Kaya nga nagsusuri tayo ngayon sa ating buwan ng paghuhubog para malaman, yes, no, a little, kunti lang. May mali pa rin, pero may maling-mali. Alamin na natin ngayon, huwag tayong magpahuli. Lalo na pasimula pa lamang ang taon, huwag na tayong unang lakad pa lang natin, mali. Yung mga susunod, mali na naman. Yung sunod, mali na naman. Ay tuloy-tuloy na. 2021, mali-mali. Ay hindi natin alam kung kailan tayo haharap sa hukom. No? Kasi may particular judgment yan. No? Alam natin yan sa pinag-aralan natin. Siyempre, parang kailangan makapasa. Nakapasa ka ba o nakalusot? Huwag naman. Lusot, bihira, makalusot. Kay Lord. Lalo na kita niya lahat. So, huwag na tayong makalusot lamang. Kundi talagang ating pagsikapan, Lord, tulong. Gusto kong ibalik yung aking nakitang pagmamahal sa iyo nung Kapaskuhan at itong papasok na Kwaresma at mahal na araw. Sana
taon-taon na ipinakikita at idinaraos, unti-unti rin na patatag ng patatag yung aming pananampalataya na talagang ibig namin makapasok sa inyong kaharian. At yung ating ibig palaging ibalik ng ibalik, music, forever and forever and forever and forever. No? Yun ang sinasabi. Walang katapusan, kaligayahan sa langit. Walang katapusan na pagsasama. Si Jesus na minahal tayo, San Jose, no, na ama ni Jesus, si San Jose Maria na ating kinikilala at kilala, na siya rin ang nagturo sa atin ng maraming daan. At sa ganoon, tayo'y magsama-sama sa kalangitan balang araw. No? Kung maaari, lahat. Hindi lang tayo-tayo. Kaya tayo dito, ilan lang ba nasa online na nakadalo. Pero ipaalam pa rin natin sa kanila. Baka gusto nyo humabol, baka kapag may oras na kayo, balikan nyo ang page ni San Jose Maria Escriva. No? Itong ika-4 na linggo ng Enero, nandoon siya, naka-record. Kahit na 1 linggo na o 1 buwan na, nandoon pa rin siya para ating halukatin at pakinggan, matuto kung ano man ang ating pinag-usapan at napagkasunduan ni Lord. Yes, Lord. Oras na naman at tayo'y magpapaalam at magpapasalamat, no, na sa unang buwan ng ating paghuhubog, sana sa mga susunod, padagdag ng padagdag kahit na sa loob ng pandemya na ating nararanasan pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa tulong ni Jesus, sa tulong ng ating mahal na ina, hindi tayo mawawala sa ating daan. Ako'y nagpapasalamat, Diyos ko, sa mabuting pasya at inspirasyon na iyong inihatid nitong sandali ng pagdarasal. Humihingi ako ng tulong para maisakatuparan ng mga ito. Kalinis-linisan kong ina, San Jose, aking ama at poon, anghel kong tagatanod, ipamagitan ninyo ako. San Jose.
karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. Pagkain mo kami ang bayan mong nangangarap, gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisinta.